Isang matinding pisakan ang naganap sa pagitan nila Praggnanandhaa and Abdusattorov dito sa round number 3. Samantalang panic time, nerve control, grabe damang-dama ang pressure. Yan ang aalamin natin sa game na ito. Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Damang-dama natin kagabi ang pressure nung tayo nag-live streaming sa last part ng bakbakan nila Praggnanandhaa and Abdusattorov. Grabe ang nerve control nila, napahanga tayo. At meron tayong iiwang bagong puzzle mamaya. Update ko kayo sa standing after day 1 ng Superbet and meron tayong kaunting i-discuss na chess quotation. Ang ginawa ni Praggnanandhaa nag-E4, D6 si Abdu, D4, Knight F6 at nag-E5. Philidor's game. At nag-Knight F3 lang si Prag. Hindi niya pinansin ang offer ni Abdusattorov na queen to queen kagad na dito, kung inyo pong marirealize, gumalaw na ang king. Ibig sabihin, hindi na makakapag-castling. Pero sapat po ang gagawin ng black dyan para maitago ng safety yan. Pupunta lang yan dyan sa C7 as long as nandyan ang pawn na nakaprotekta sa mga masiselang squares na po pwedeng maatake ang Black King, safe ang Black King dyan. Madidevelop lang ang mga pyesa ng napakadali lang, no? The best ang Black dyan mga kamatsas. Pang endgame yan. At ayaw di Prag yan. Gusto niya may Reyna ang labanan. So nag-Knight F3 lang siya. Knight BD7, Bishop C4, Bishop E7, Castle, Castle. At nag-A4, C6 and nag-Rook E1. So typical developments po ito. Nag-H6 para pag nag-Knight G5 mamaya hindi pwede na makakapagpataas ng pressure ng F7 pawn. At nag-H3 ganun din. Rook E8 at nag-Bishop E3. Develop lang. Labas ng labas ang pyesa. Pero kumagat na po si Abdu sa D4. Bishop takes D4, Knight to F8 para maiwanan ng Knight yung pawn sa E5. Kasi hindi pwede mag-Knight F8, mawa 1 pawn down nga naman. Kaya pala kinapture niya muna yung pawn sa D4. So nag-Queen D3, angat-angat lang, develop. Nag-A6 intending to play B5 at nag-Bishop B3, umatras na po. So yan ang novelty sa bakbakan na ito dahil sa mga nagdaang laban, kinakapture lang po yan. Bishop B3, tinanggap ni Abdu ang exchange na yan kasi nga medyo bahagyang pumangit ang pawn structure ni Prag. Double pawn nga naman sa queen side. Knight E6 and nag-Queen C2. Bishop F8, E5. Yun pala purpose ng Queen C2 ni Prag, no? Para yung tore talagang maramdaman ang pressure sa D-file kasi mag-E5 break na siya. Nag-Knight takes D4, Rook takes D4, Queen to B6. Binigyan ng bad move dito si Abdusattorov. Dapat daw po ay Knight to D7. Yun nga lang, medyo masakit talaga sa mata kasi makakainan ng pawn sa D6. Pero ito po ang continuation. Knight to F6, babalik lang. Makuha kaya yan? Pag nag-Queen D2, then C5, Rook D3, Queen D7, and Rook D8, Queen C6. Siguro ganun, ano? Pero nakakatakot po ito. Risky ito sa black, yung bigay ng isang pawn na yon. Pero nag-Queen B6 dito. Ayun, nakita dito ni Prag. Medyo malalim na pitik pero ang ganda. Ayun nga, no, may ganun pala, no? Nag-A5, good move. Pampalihis ng Reyna. Naobliga dito si Abdu na mag-Queen A7. Kasi hindi po pwedeng capturein ang pawn sa A5 kasi kakapturein na yung Knight. May depensa yung Tori eh. Ano kinalaman ngayon ng A5? Bakit naging good move? Kasi hindi po pwedeng capturein naman ang knight dito ng ganung kabilis kasi may capture-capture, bitin ng tore. So ang purpose ng A5 sacrifice ay para malihis ang Reyna. Pero hindi nga pwedeng malihis. Kailangan yung queen nakatutok pa rin sa tore para hindi effective ang pag-capture sa knight. Kaya napilitang magtago. So nag-Rook F4, good move. Kumapture na at dito mga kamatsas, may pinakawalang unexpected brilliant move si Praggnanandhaa. Pakiguess nyo po ano kaya yon sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Pagkahusay-husay ng tirang ito, boom! Rook takes knight, brilliant move. Nagpa-exchange down dito si Prag pero tingnan natin, Knight E4, tineret, bad.
Hindi tamang continuation. Dapat daw ang tira ay Queen F5 muna. Na kapag nag-Bishop G7, Knight to H4. Para may ganun, mag-rock leaf. So, mga ganong diskarte, Queen G4, Knight F5, mga ganong diskarte. So, ganda, no? Kung nakita yung Queen F5, pero nag-Knight E4 kaagad, eh. Naparook E6 at yan ang tumbok na depensa. Knight H4, pupunta sa F5. F5, ang ganda pa rin ng practical decision dito ni Abdusattorov. Then, nag-Rook D8. Rook E3, ayan na, lilingkisin na sa king side. Nag-Rook D4, bad move again. Ibinabalik na nga ni Abdu yung lamang na exchange up niya pinapakain na, no? Pero dapat daw po ang tira ay Queen B8. Yun nga lang, yung isang atras na yan, napakahirap makita at maunawaan sa ating human brain. Mahirap maunawaan yan. Rook D4, nag-Queen E2. Ayun, na-miss din dito ni Prag ang malakas na tira. Rook G3, check. Pag nag-King H8 ay may Knight X D4, kakainin na. Pag nag-E takes D4 and Queen to D1. Bakit? Pakain to? Pag kinapture, Queen F3. Threat ito, may check dito, may threatening pamatyas. Paano pag nag-Rook E7, depensa sa F7? Mag-Queen G4, ayun. No soluciones. Walang solution. Ang nasa isip ko pa, check eh. Kaso aangat lang, wala rin namang continuation eh. Pero pag Queen G4, wala nang solution. Check, angat lang. Okay? So yan po yung mga patterns na dapat nating matutunan pagdating sa mga atake. Nag-Queen E2, kumapture talagang wala na. Wala nang tiwala si Abdu. Babalik ko na yan. Masyadong malakas ang Yokabab mo. Binalik ni Abdu. Queen C5, nag-B4, Queen D5, nag-H4, King H7, and nag-H5. Para ma-secure dito ni Prag na malimitahan ang tore na makalipat sa G-file. At nag-Bishop E7, ipangbabara doon sa G5. Queen F3, Bishop G5, at nag-Knight E3, tineret ang Queen. Queen D7, chumek muna, King G7, and Rook takes E5. No? So, tipong nakakuha ng isang pawn si Prag pero evaluation bar, yan ang tunay eh. Yan ang tunay eh. Equal pa rin yan mga kamatyas. Yun nga lang, pinaka-dynamic ending, magulo at very tricky ending, yung Queen ending. Very tricky yan. So, kailangan mag-ingat kasi ang lalayo ng nararating na squares ng Queen, magulo yan. Ayan So, dito sa live streaming natin, sabi ko kako, wala na, tabla na ito. Mahirap maipanalo ito. Pero, gumapang ang oras at hindi sila nakontento sa isa't isa. Lalo na si Prag na pinipilit niya talaga na ma-convert ang posisyon na ito since lamang siya ng isang pawn. Pero mahirap. So, 22 seconds na lang dito si Prag. Malaki pa oras ni Abdu. So, Queen D4, bad move. Dapat daw po King F4. Okay? So, lamang pa rin, pero hindi pa ganun kataas. Queen D4. Abang-abang lang si Abdu. Bahala ka dyan. Ayan, abang-abang lang eh. Abang-abang lang kay Prag eh. Yun, hanggang sa ayaw talaga ni Prag nang nag-iintayan lang. So, naggawa na naman siya ng panibagong butas. Queen F4, bad move. Dapat daw ay King to F2. Naku po. Ang bibigat ng mga tira. Ang lalalim, no? Ng mga simpleng positional move na mahirap makita ng human. Ayun. Ayan. Queen E5, unti-unti pong gapang. Ayun, hanggang sa nakapasok na dito si Prag. Nakapasok, na-capture yung pawn F5. Yan, tingnan nyo, may napakaganda dito. Ayan, ito yung part na to. Na-amaze ako dito sa live streaming natin kagabi, mga kamatyas. Super tindi talaga. Perfect. Ito yung tinawag kong perfect king move. Pagtira ng King H6, kumbaga sa bilyar, stop ball na. Tuwalya na, hagisa na ng tuwalya. Threatening matcha sa G7 and threatening matcha sa E8. Wow! Mamamatyas talaga ang king. Dito naparesign na po si Abdusattorov kasi wala na siyang ipang didepensa sa paparating na Queen E8 eh. Dalawa ang mating pattern eh. Okay, ang galing ni Pragdananda. Grabe, mapapapalakpak ka. Kasi konti na lang oras niya pero nakontrol niya pa rin ang nerve niya, no? Hindi siya ganung bumigay. Okay, ito po ang standing nila after day 1. Alamin natin sino ba ang leading na. Nangunguna si Shevchenko na nasabi ko pong underdog sa tournament na ito. May pinakamababang rating pero tingnan nyo po, iba na ang nangyayaring sitwasyon. Pinakamababang rating pero nasa top
6 points. Magnus Carlsen, Abdusattorov, 4 points. Pragnananda, Erigaisi, Kamer, 2 points. Sorry, 3 points. And Duda, Weyi, 2 points. Ayan po ang pagkakasunod-sunod. At meron pa pala, 10 nga pala sila mga kamatcha. Sorry. Meron pa sa baba, Anishgiri 2 points and Gukes 1 point. Okay? So mag-aabang po tayo ng magiging results. Tingnan natin kung mailalive natin mamaya ang day 2 pero hindi po ako sigurado dahil sa tambak tayo ng schedule mga kamatyas. Pasensya na po. Okay, maraming salamat. Balik tayo. Discuss ko lang ng kaunti yung chess quotation na ipinaliwanag dito or nilagay ni Mikhail Chigorin. Sabi niya, even a poor plan is better than no plan at all. Sabi ni Chigorin, ang isa sa mga great theoretician nung araw at marami pong na-contribute yan sa theory talaga ng chess. Ano? Mas maganda raw yung mayroong kang pangit na plano sa chess kumpara sa wala kang plano. Kasi po, pag wala kang plano, risky yun. Kung minsan titira ka, di mo nauunawaan. Tirang patsamba. Yari ka. Pwede ka mag-collapse. Pero yung mahinang plano or pangit na plano, kung minsan po, nauunawaan mo pa yung direction nun pwede pa rin mauwi doon kung magkamali ang kalaban mo. 'Di ba? At least aware ka. Kumpara sa wala kang awareness na tirang patsamba, walang plano at all. Okay? Sabi ni Chigorin. Ayan. Maraming salamat po mga kamatyas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.